Okay? Hi. Hiragana is used basically for native Japanese words, no? Kagaya ng sabi ko before, ginagamit mo lang to kapag native yung words. No, kung ang mga words ay hiniram, for example, chokoreto, computa, kohi, those that are borrowed words from English or other languages, definitely you cannot use hiragana. So, we're going to use katakana. Okay? So, tomorrow natin itakil ang katakana. Okay. Now, I'm going to break down our basic hiragana chart. Try natin basahin. Okay. So, the first 5, di ba, ay vowel. Okay, try mo nga. Yeah, tama. Let's say, wait lang. I, U, E, O. Very nice. Okay. Kaya lang, yung pronunciation masyadong malambing, ano? Because it should be abrupt stop lagi when you say. So, you say, A, I, U, E, O. Parang medyo bitin yung hininga. Okay, ikumasyaw ka? Go. A, I, U, E, O. Okay, so these are the 5 vowels at lahat ng sounds na nasa ilalim niya, kailangan na ka-anchor sa kanya yung sound. Meaning to say, kahit na yan ay consonants, dapat ganun pa rin ang bagsak ng boses mo. Tatoeba, the second characters would be ka, ki, ku, ke, ko. Gets? So, because that's how Japanese pronounce their characters and words, yun yung sounds nila. So, pag sinabi nating a, dito to be a sound. So, ito yung ating tinatawag na a-line. So, lahat sila a sound. Ngayon, under ng i, edi lahat yan ay e sound. Under ng u sound, s sound, o sound. Except sa inilagay ko lang dyan kasi wala na siyang, tsaka ito, wala na kasi siyang kasama, nag-iisa na siya. But definitely, why do I need to stress that out? Kasi, when I say, okay, sa a sound, sa a line, ano ang a line ng blah, blah, blah. So, madali mo siyang mararecognize. Okay, so, kasi under siya ng a sound. Okay? And then eventually, ang ating mga verbs ay kinoconjugate natin based sa sound. Kasi, halimbawa, okay, pag ginawa natin potential ang verb, gawin mo siyang e sound. So, at least you have an idea, ito pala nga pala yung nasa ilalim ng e sound. Okay? Alright. So, repeat after me. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Okay. Do you still remember when we put teng-teng sa sound na Remember, yan? pero hindi ko na po, familiar na lang siya sa So, magka-same siya ng sound eh. So, kung ang ka line, this one, ay lagyan natin ng teng-teng, the sound will become letter G. So, it will become ga, gi, ga, ge, go. Gets? Okay. Sige. Ga, gi, gu, ge, go. Yeah. Okay, that's it. So, madali mo siyang mawawakaro kasi kakiko, keko, gagi, gugego. Hindi siya magkalayo ng sound, right? Same. Okay, let's go to the next one. So, this is sa lines. Sa, shi, su, se, so. Go. Sa, si, su, se, so. This one is special kasi ito ay she, S-H-I. Okay, sa, shi, su, se, so. Okay, pag nilagyan mo naman ang salay ng teng-teng, the sound will become letter Z, Z sound. Kaya lang, dahil si she ay special, edi special din ang basa niya no, when you put teng-teng. So it will become G, J-I. G. Okay, so repeat after me. Za, ji, zu, ze, zo. Za, ji, zu, ze, zo. Okay, so basta careful ka lang dito ha. So once na special din when you put teng-teng. Okay? Then next is ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Natandaan mo siya? Natandaan mo silang dalawa? So that's it. So special silang dalawa, hindi siya ti at hindi siya tu. Walang ganong sound. Pero chi and tsu. Chi and tsu. Sa TSU. Okay? Ta, chi, tsu, te, to. Now, nilalagyan din natin ng teng-teng yung talay na yan. So, this sound ng letter D, as in dog. So, magiging da, ji, du, de, do. Kaya lang ito, di ba chi siya?
ito ay G sound. Magkatulad sila nito, G. oh. Okay. Ayan, silang dalawa. Kaya lang, so which is which, no? Kailan mo siya gagamitin? Ito kasi currently hindi na ginagamit. In modern times, in modern writing, yung G na sound, lagi na lang we resort in using this one, this character. Okay? So repeat again. Da, Ji, Du, De, Do. Da, Ji, Du, De, Do. Okay, next. Na, Ni, Nu, Ne, No. Na, Ni, Nu, Ne, No. Okay, so dun muna tayo. Hanggang dun muna tayo. Okay, you repeat after me. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Sa, Shi, Su, Se, So. Sa, Shi, Su, Se, So. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Za, Ji, Zu, sorry. Sa, Ji, Su, Se, So. With the letter Z, with the letter Z. Z, yeah. Okay, again. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. This one is G, J-I. G. G, Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Medyo parang tongue twister lang. Okay, next. This one is Ta. Na. Ta, this one, Ta. Sorry po. Ta, Ti, Ta, Chi, Tzi, Te, To. Very good, very good. So this is Chi and this is Tzu. Tzu. Next, may Teng-Teng. Ano nga ba po? Sorry. Ano nga po? Letter D, nagiging dog. Da, Ju, Da, Ji. Da, Ji, Du, De, Do. Okay, remember, ito at saka ito ay same ng sound. Apa, Ji. Okay, and then this one is Na. Na, Ni, Nu, Ne, No. There. Okay. So, ikaw lang muna from the very beginning. Dozo. A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sorry, Sensei. Ano po uli siya? Ga. Ga. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Okay. Then, this one is Sa. Ta. Sa. Sa. Sorry. Sa. Sa, Shi. Sa, Shi, Su, Se, So. Good. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Very good. Next. Ta? Mm. Is it ta? Okay. Yes. Ta, Chi, Tzi, Te, To. Very good. Mukha naman talaga siyang Ta, no? Kasi letter T. So may palatandaan ka. Ayan, apa. Ngayon, And then, ito naman, may palatandaan ka din kasi para na kasi siya na. Oo, okay so po. parang So, parang N. combination of Ta and L in Roma G. So it will become Na. Na. Okay? So ano ang ta kapag nilagyan mo ng Teng-Teng? Da. Ji, Du, De, Do. Very good. And then this one is Na. Na, Ni, Nu, Ne, No. Okay. Now this one is Ha. Ha. Okay, so Ha, Hi, Fu, He, Ho. Go. Ha, Hi, Fu, He, Ho. As you can see, ito, pwede mo naman itong i-pronounce ng letter H talaga. Pwede rin siyang Ha, Hi, Hu, He, Ho. Nalilito ka. Pwede rin naman ng Fu. Ha, Hi, Fu, He, Ho. Okay? Kasi modern, sa modern kasi ganun na nila sinasabi yon. Pero marami pa rin Japanese ang nag-pronounce sa kanya ng Hu. Like for example, boat, ship. Fune yon. So sometimes they say hune. Yes, so it's like the same lang. Okay, so ha, hi, fu, he, ho. Pag nilagyan mo yun ng Teng-Teng, magiging ba. Okay, ba, bi, bu, be, bo. Okay, again, ikaw muna. Ba. Ba, bi, bu, be, bo. Okay, so as you can see, aside from Teng-Teng, yung dalawang ganun, dakoten, meron tayong handakoten or maru na tinatawag. Ito yung circle na maliit. Maru. Yes, maru. Because in Japanese, circle means maru. So we say maru. Okay po. So it's Maru. It means correct. Pag halimbawa listening tayo, maru, ibig sabihin, yun kasi ang kanilang checking. Check yun. Opo, yun. Para di ba ganun? Oo. Opo.
Pa? You been to Japan? Ay, hindi pa po, sensei. Mahilig lang akong manok. Oh, so saan mo ba gagamitin ang language? Ba't ka nag-aaral? Bala ko po kasing mag-try for Japan or kahit yung mga bilingual speaker po. That's nice. Opo. Oo. Yun po ang aim ko ngayon. Kasi nakikita ko rin po kahit, kasi nag-try din po ako, if you're familiar po yung iJapan, parang sa mga sales and e-commerce po nila. Since meron din po silang parang mga work from home offers, nung nag-ano po, parang sabi nila, mas advisable nga daw po if I can speak or understand Nihongo. Maigi pa rin kung ikaw ay proficient passer. Yun nga po eh. Ang sabi ko pa lang po sa kanila, parang nag-take ako ng course before, pero hindi na siya, kailangan ko lang ng big refresher about it. Yeah. So, yun po, in-advise nila na if ever man po, balik na lang daw ako sa kanila. So, yun po yung ini-aim ko ngayon. Ilan taong ka na, Rhea? 25 po. At paano? So, nito lang ba kita nag-estudyante? Nito lang? Batch 2015 ako, since 2015? So, mga nasa 2012, 2013. Ay, 2013 to 2014 niyo po. Oh, okay. Oo, batch ni na Gorgod? Hindi. Sino ka batch mo? Po. Sino ba? Sila Abaya, Ruby Abaya. Wakata. Si Ruby Abaya na nasa ibang bansa na siya ngayon, di ba? Nakikita ko sa post niya eh. Opo, nasa cruise line siya ngayon. Napagaling naman talaga si Ruby. And the other matangkad na medyo dark skin na laging kadikit ni Ruby. I forgot her name. Pero yung makulit na medyo bully. Matangkad na sexy. Matangkad na mapayat? Yeah, na medyo dark skin na laging barkada ni Ruby. Sino yan? Baka iba yung sinasabi ko. Nagkaalabo-labo na sa akin. Hindi sila magkabatch. Opo. Sino pa ba yung mga kabatch ko? Ayesha Ong. Si Luces. Oh, si CJ. Ayun. Oo, nako. Ang batang yun ay talagang big time na rin siya. Actually, nakakachat ko siya. Maano ang aming chat kasi nga nagpaturo siya sa akin hindi na nga lang namin na ituloy because of her schedule. Sayang. Nakabalik siya. Okay, so balikan natin to. Okay, so pag may maru, circle, pa naman siya. Pa. Okay, kapag may teng-teng, ba. Kapag may maru, pa. Okay, so papi, pu, pepo. Go. Papi, pu, pepo. And then we have mami, mu, memo. Mami, mu, memo. Okay, balikan natin to ha. Ano nga ulit ito? This one. Ha, hi, hu, or fu, he, ho. And then may teng-teng. Babi, bu, bebo. Okay, may maru. Papi, pu, pepo. And then? Mami, mu, memo. Very good. O, diba? So, biglang nagdatingan sa iyo yung characters ulit. Uy! Opo. Actually, mataas ang grade mo sa akin, Rhea, before, right? Kasi magaling ka naman sa class mo, diba? Opo. I know. Kasi mataas ang grade mo sa akin, alam ko Kayo ng mga kabarkada mo, because Ruby is also, very good in Japanese yan Si Ruby. Opo. Ayesha Ong. Yan, magagaling yan, diba? Opo, yan. Mga cum laude. Opo. People, right? Ikaw din ba cum laude ka? Opo. Yeah, I know. Oo, naalala ko yon. So, very good. So, mami, mu, memo. And then we have yung tatlo lang. So, this is ya, you, yo. Tatlo lang. Ya. Okay. Ya, you, yo. Okay, you read? Ya, you, yo. Okay, and then second to the last, we have ra, ri, ru, re, ro, r. Ra, ri, ru, re, ro. Yeah, very good. And then we have the last one, wa, wo, n. Wa, wo, n. But hindi na ito masyadong gamitin actually yung parang birang-bihira na siya isama sa word. Na isama lang siya sa sentence kung siya ay particle.
Yan. So, yan. Okay? Very nice. So, tingnan ko nga kung may naalala ka from the very beginning. I-U-E-O na. Oo. At biglang nabigla. Oh. Okay, game. Go. From the beginning, go. A-I-U-E-O. Ka, ki, ku, ke, ko. Ta. Is it ta po ba? Sorry, sensei. Ga. Okay. Ga, gi, gu, ge, go. Sa, shi, su, se, so. Good. Za, ji, zu, ze, zo. Okay. Ta, chi, tsi, teto. Ay, may teng-teng. Da, ji, du, dedo. Okay. Na, ni, nu, neno. Ay. Ha, hi, fu, he, ho. Mm-hmm. Ba, bi, bu, be, bo. Okay. Pa, pi, pu, pe, po. Okay, we have. Ma, mi, mu, me, mo. Okay. Ya, yo. Ya, yu, yo. Yo. Then? And then, sensei, sorry. Dapat hindi mo siya makalimutan kasi first letter ng pangalan mo siya. R. Ra, ri, ru, re, ro. And then? Sorry, sensei. Then Wa. Yeah. Wa, wo, Yay! Okay. So, basic pa lang to, no? Nireview lang natin. Basic. Yung may teng-teng at may maru, may dakoten and handakoten. Now, at dahil dyan, let us try to put those characters in words and then itry natin basahin. Kahit hindi mo ma-comprehend ang meaning, basa lang tayo, yun yung objective natin. Okay, this is the first one. You read. Sorry, nakikita mo ba? Kita mo, right? Opo. Alang po yun. But this one is the second character kanina, which is ka. Wait. Ka. Screenshot mo to. Screenshot mo siya. Okay po. Or picture mo para you have, para mamaya pag nagbasa. Sige po. Picture ako na lang po. Para mas... Yes, I think that would be better. You know, I'm drinking kapeng barako now. Sobrang nagpapasaya ng buhay ko. Sarap, sensei. Yeah. Sensei, kamusta po pala ang family sa Batangas po? Okay naman po. Yeah, yes. Awa naman ng Diyos, hindi kami masyado. Malakas lang talaga ang pero ayun, hindi naman tanggal yung bubong ng nanay ko doon. So, ang kawawa. Buti naman po. Di ba sila ang talaga na po? Opo. Okay, so na-picture mo na. Gamitin natin siya, ha? Kasi mas maganda kung meron ka munang copy right now. Pero kasi yung copy mo, wala namang Roma G. Kaya mapo-force ka talaga na alalahanin kung ano siya, right? Okay, unahin natin to. Wait lang po. Hanapin ko lang siya. Yeah. Akay. Very good. Akay? Because when you read it nang syllabicated, it will be akai, right? Akai. Pero if you have two vowels na magkasunod, so kailangan smooth lang din ang kanyang pronunciation. That will be akai. Akai. Okay, next. Ozishi? Okay. This is, Ozishi. Very good. Osu. Osu. Osushi. Yeah. So our favorite osushi, the one that we eat, no? Sushi. Okay. Okay po. May o po pala yun sa unahan. Most often than not, they put o as prefix kasi parang normal, parang nasanay sila na may o, like okane, osake, mga ganun, nilalagyan talaga nila. Pero pwede rin namang wala. Sushi pwede rin. Okay, again, ano nga yung una? Akai. Then? Osushi. Good. Third one.
Teng. Sorry, wait lang. Kaiza. Sorry po. Kaiza. Tama ba? Kaiza. This is Kaigi. Kaigi. Sorry po. Mukha siyang sa, kasi yung sa diba, opo, ito. isang ganon. Opo. Dalawa po pala. Yes, dalawa siya. So, this is Kaigi. Kaigi. Okay, next. Fourth one. Sorry, Sensei. Ano po ba uli pag may teng-teng? So, yung line, lalagyan mo ng D. Magiging D. Ude. Sorry po. Kasi nasa E sound siya, right? Te. Apo. Again, let's read the first one. Aiki. This one, the first one. Akai. Next. Sushi. Very good. Next. Kaigi. Yung G kasi tsaka I sa kanila, Gi ang basa Tagalog. Kaigi. And then the last one. Ude. Yes, very good. Ude. Okay. Ude. Hi, next. Ohashi. Very good. Ohashi, parang osushi. Hashi is chopsticks. Okay po. Ohashi. Lalagyan natin ng O for respectful. So, lahat ng may O prefix, respectful yon. Respectful. Okay. So, ohashi, osushi. Okay. Next. Mukha siyang number 5. Yung first nga po. one. Tikai. Ayan, so di ba wala naman silang T, pero they have chi. Chi. Sorry, sir po. Chikai. Okay, chikai. Chikai. Ulitin natin yung basa. The first one, this one. Akai. Next. Osushi. Next. Kaigi. Sorry po. Kaigi. Next. Fourth one. Ude. Yes, ude. Okay, next. This one. Ohashi. Yeah. Correct. Ohashi. Very good. And this one? Chikai. Diba? Ang bilis mo. Naano mo siya agad. Chikai. Pagka mukhang number 5, chi yon. Chi. Okay pa. Okay, let's go to the next one. Tokei. Very good. Tokei means watch. Tokei. Good. Next. Goy po. Very good. Goy. Goy. Next. This one. Eki. Yes, eki. Okay, next.
Ayan, madali lang yan. Aoy. Yes, aoy. Aoy. This one. Tsugi. Tsugi. Very good. Yeah, correct. And then the last one. Sorry, Sensei. Kasa. Tama. Kasa. Kasa. Okay, Kasa. good. Kasa. Hi. Okay, so tingnan natin ha. Ulitin natin. The first one. Akai. Next one. Sushi. Good. Next. Kaigi. Next. Ude. This one. Ohashi. Hi, very good. Next. Shikai. Okay. Toke. Tokay, correct. This is to. Tokay. How about this one? Goi. Goy, very good. This one? Eki. This one? Aoi. This one? Tsugi. And last one? Hindi ko mahanap to siya. Kasa. Sorry, sir. This one is sa. Di ba kanina ito? Ayun, opo. Dalawa ang gi, ang sa naman isang Kasa, opo. Pero at least, di ba, ang bilis mo na ano mo agad siya. Na-recall mo siya agad. Okay. So, hi. Now, aside from the basic, meron tayong tinatawag na chisay or small, no? Chisay, small. Chisay, ya, yu, yo. Remember yung tatlo kanina? Yan. Na-recall mo to, tinuro ko to before, di ba? Ya, yu, yo. Okay, pag siya maliit, chisay, at idinikit mo siya sa E-sound ng lahat ng characters, na-adapt ng malaking character ang sound niya. Okay, in the example, halimbawa ito, ki, di ba? This character is ki. Pag nilagyan mo siya ng maliit na ya or chisay ya, the sound will become kya. Kya. So K-Y-A. So naano siya, nakocombine mo yung sound. Yo. Kya, kya, kya. Ngayon, kung you naman, edi magiging Q. Q. And then Kyo. Kyo. Alright. So, kya, Q, kyo. Kyo. Okay. Now, ito ay ilalagay mo lang siya sa E-sounding. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa ibang sound ng alphabet. Sa E lang. Yeah, doon lang siya exclusive. Now, for example, the second character is Gi. Diba? Gi, kasi may teng-teng siya eh. Itong nasa unahan ay Ki. Ito, may teng-teng, Gi na siya. Ilagyan na natin ang chisay that will become Gya, Gyu, Gyo. Yeah. Simple, right? Yeah, Gyu. Okay. Next. She, nilagyan ko ng ya, di magiging siya, shu, sorry, it should be sho. Yan. So, dapat maliit siya na yo. Okay? May type. Okay po. Opo. Siya, shu, siya. Maybe siya, shu, sho. Ngayon, si G. Ano sa palagay mo? Ito, G, nilagyan ko ng ya. Anong sound? Sabi ja. Correct, yeah. Sabi ja, ju, jo. Okay. Si Chi, lagyan ko ng ya. Chi, anong magiging sound? So, cha, chu, cho po. Yes. Ito, ni.
Nya. Alright. Nya, nyo, nyo. Nyo. Okay. Ito, he. Mukha siyang dila na nakalawit. No? Hiya. Okay, so parang he. Di ba ganun? Parang bata. Oo, tatandaan natin yan. So, ano sound niya? Hiya. Alright. Hiya, hyu, hyo. Okay. So, si he, nilagyan ko ng teng-teng, magiging B. Diba? O, anong sound na? Ya, byu, byo. Ya, byo, byo. May kumakatok. Oo nga po. Wait lang po, sensei. Wait lang po. Okay. Sorry po. Sige lang. Sorry po, sensei. Oo, ganyan talaga. At ilang taon na bang iyong anakis? Magfa-5 na po this December. Oh my God, ang bilis. Oo nga. Pero hindi ka naman ma-post sa FB, no? Hindi kita nakikita. Hindi. Yeah. Ayoko rin po. Medyo paranoid type. Kasi natatakot po ako pag nilagay ko na. Bia-biu-bio siya kapag hina may teng-teng. Paano kung Maru magiging P? Ano na sound niya? So, magiging pia. Pia po. Pia-piu-pio. Ganon. Ito, mi. Mia, miu, mio. Good. Ito naman, ri. Ria. Ria, riu, rio. Basta huwag mong kalimutan yung character na yan kasi kasama yun sa spelling ng pangalan mo. Rari, ru, Okay? Okay, sige. Tingnan na natin kung natandaan mo. Okay, the first 3 characters. Kia, kyu, kyo. Good. Next. Gia, gyu, gyo. Ay. Shi po ba ito? Yes. Sha, shu, sho. Sorry. Okay, next. And then, ja, ju, jo. Okay. And then, ano yung number 5? T. T. Yes, correct. T. Cha, chu, cho. Good. Next. And then, nya, nyu, nyo. Correct. Hi, sige. Hia, hyu, hyo. Good. Next. Bia, biu, bio. Correct. Next. Pia, piu, pio. Okay. Mia, miu, mio. Alright. Ria, ryu, ryo. Yay! Seikai desu. Kompleto shimashita. Okay, so I'm going to put them together. So mag-ano tayo buta ng words and natin natin kung mababasa mo. Here's the first one. Ito po. Kodigo. Yes, you can look at your copy. Sorry po. Ito pala. Benkyo. Yes. Benkyo. So ito, dahil may U sound, medyo elongation of the sound yan. So, benkyo. Benkyo. Okay po. Pero tama yung kanina mo, kyo, tapos nilagyan ng U. Opo. Benkyo. Okay, this is to study. Study, opo. Benkyo ka na ba? Ganyan. Okay, next. Jukyo? May teng-teng to. Ju po ba? Correct yun. Ju. And then this one. Kyo? May teng-teng. Gyo. Jugyo. 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 Okay. This time,
alam mo ang meaning nito, Rhea, kapag meron kang small na tsu, naalala mo pa? Hindi na po, Sensei. Ito yan. Though mamaya, I will explain it to you pa rin. Itong tsu na ito, kapag na-sandwich yan ng dalawang karakter, kagaya nito, na-sandwich ng dalawa, di ba? Hindi normal size niya, small kasi siya eh. Ang rule natin dyan, yung susunod na character, yung susunod na letter ng character mo ay magdodoble. Most often than not, or generally speaking, talagang ang kasunod yan ay laging consonant. Opo. Di ba ito ay pyo? Pyo. Opo. Pyo. Pag sinulat mo yan sa Roma, hapyo. Hapyo. Oo. Double P. So, ida-double lang po yung P. Before. Okay. Oo, yung P lang ha, hindi yung buong sound na pyo. Okay po. Yung letter lang. Yes, pyo means presentation. Okay, sige. Tyokat. Yes. Tyokai. Chokai. Chokai. Okay, Chokai. Next. Chokai. Chukyo. Matigas. Kasi ito, pareho sila, di ba? Opo. Chukyu. Mahaba. Chukyu. Basta meron ka nakitang U, ibig sabihin mahaba yung sound. Elongated. Okay, Chukyu. Kyoshi. Yes, Kyoshi. And last? Yes, Gyuniku. Yes, Gyuniku means beef. Okay, start ulit natin. The first one. Yung napasabak ka sa reading after so many years. This is so funny. Okay. Benkyo. Mahaba. Benkyo. Okay, Benkyo. Jugyo. Hapyo. Good. Hapyo. Hapyo. Chokai. Yes, chokai. Chokai. This one is Chukyu. Kyoshi. Good. Kyoshi. Next. Then the last. Gyuniku. Yes. Gyuniku. Good. Gyuniku. Okay. Gyuniku. Hay, paunti-unti. Okay. Now, here's the rule. I-refresh ulit natin ang rules in writing the characters. So, 2, if appears as small, the next character will be doubled. Kagaya kanina sinabi ko sa'yo. Yes. So, example, this one, na-sandwich siya, so hapyo. So, pag sinulat mo siya in Romaji, double P lang din siya, hapyo. So, that's the first rule. Okay?
The second rule, he, this character is he, should be read as if particle siya. Halimbawa, familiar ka pa sa particle, yung ating in-explain ko before. So, ang mga particles, sa equivalent niya ay prepositions. Okay in English language. So, naglalagay tayo nun after every word sa Japanese. Halimbawa ito, eki-e ikimashita. Eki-e ikimashita. So, it's not he, although he talaga siya, pero dahil particle siya, ang basa sa kanya. Okay? Next. Ha should be read as wa. Kung particle siya. Katueba, watashi wa sensei desu. So, dahil siya ay particle, ang basa sa kanya ay wa. Kita mo tong character na to, wa din siya. Ito Ito talaga, literal talaga siyang wa. Pero kasi, kasama siya sa word So, talagang wa ang basa sa kanya. Ito naman, hindi siya kasama sa word. Wala siyang katabi. So, yan ay wa pa rin, pero particle. So, ang basa mo dyan ay wa. Hindi siya watashi ha. Watashi wa. Okay, next. And wo should be read as o kapag particle. Katueba, shimbun o yomimasu. Shimbun o yomimasu. So basically, yun lang naman ang rulings natin, no, ng hiragana. Though meron pa akong ibang itinuro before, like paano ang elongation ng sound ng vowel na i. Di pagkagayon, dodoblehin mo rin ng i. Or kaya naman ng e. So siguro saka na lang natin ayusin yun kapag naroon na tayo mismo sa ipapaliwanag ko rin sa So, to recap, so, if appears as small, the next character will be double. Basically, 4 consonants ito. And then, he should be read as ha should be read as wa, and wo should be read as o. 4 particles. Okay? Hi. Now, tinan natin, mag-practice reading tayo, ha? Tinan natin. Kasi nilagay ko yung mga rules para sama-sama na yung rules natin dito. So, this is the first one. I'm going to give you time to process kung ano yung nakikita mo. And then, you tell me kung kaya mo sinsahin. Okay. Sige po, wait. Sensei wa Nihonjin desu. Very good. Number 2. Mas maikli yung 2. Sorry. Ay. Sorry. Yeah.